Hi everyone! Welcome back to our vlog. So ngayon po, ang topic natin ngayon ay ang Code of Conduct for Security Professionals. Sa video na ito ay pag-aaralan natin kung ano bang ibig sabihin ng Code of Conduct at gaano pa siya kahalaga sa ating areas of responsibilities. Ang ibig sabihin ng Code of Conduct ay tumutukoy sa isang set ng mga patakaran, alintuntunin at pamantayan ng asal na itinatakda ng isang organisasyon o grupo upang gabayan ang mga miyembro nito sa kanilang kilos at pag-uugali. Layunin nitong mapanatili ang kaayusan, respeto at pagiging professional sa loob ng organisasyon o grupo. Ang mga patakarang ito ay maaaring sumaklaw sa iba't ibang aspeto tulad ng etika, pakikitungo sa kapwa, pagiging patas, integridad, at paggalang sa mga karapatan ng iba. Okay, so simulan na natin guys. Isa-isahin natin ang Code of Conduct. Number 1. He shall carry with him always during his tour of duty his license, identification card, and duty detail order and authority to carry firearms. So ibig sabihin, sa lahat ng oras kapag tayo ay nag-tour of duty, ay dapat dala-dala natin ang ating lisensya palagi, ang ating ID, at saka yung DDO na tinatawag or duty detail order na ito ay katibayan na pwede tayo magdala ng armas. Kasi kapag halimbawa ay mag-iikot si PNP Sosya sa ating area, so meron tayong ipapakita. So legal tayo na as a security professionals, okay? Number 2. He shall not use his license and order privilege if any to the prejudice of the public o client or customer and his agency. So halimbawa, di-off mo ngayon, tapos gumalak sa mall, meron kang dalang armas. Ngayon, sasabihin mo dun sa mall entrance, sabihin mo sa mall entrance, di ba, nahuli ka na meron kang dala. So ngayon, sabihin mo sa mall entrance, dun sa security guard na, buddy, baka pwede naman kasi security guard din naman ako eh. Sige na, ito lisensya ko, katibayan ng security guard po ako. Sige na, tropa lang, pasukin mo na ako. So wag ganun guys, wag kang mapamantala para lang makasira ka sa publiko, ha? Ang lisensya po ay walang kinalaman dyan sa kagagawan mong kalukuhan, okay? Ang lisensya ay ginagamit po yan sa tama, ginagamit po yan kapag nasa areas of responsibilities tayo, nasa trabaho tayo, yan po ang tamang paggamit ng lisensya. Hindi po yan ginagamit sa kahit saan ano-anong kahit anong kalukuhan na ginagawa mo, okay? So gamitin sa tama ang lisensya. Number 3. He shall not engage in any unnecessary conversation with anybody except in the discharge of his duties or sit down unless required by the nature of his work, and shall at all times keep alerts during his tour of duty. So, hindi tayo allow na magpagkwentuhan sa mga empleyado ba dyan, o sa mga kapitbahay dyan sa labas na nagkwentuhan, na nakisaw-saw ka dyan. So, hindi tayo allow na magpagkwentuhan. Paano yung area natin of responsibilities, di ba? So, hindi na tayo nakafocus. Di ba? So, pwede tayo magpagkwentuhan sa mga empleyado or sa mga kapwa nating gwardiya, basta about mo sa trabaho. Pero pag panglabas na, kintuhan ka doon nga about sa love life o nagpaghiwalay kayo kagabi, so wala yung ganun. Labas yan. Walang kwentang usapan yan. Okay? So, iwasan. Number 4. He shall refrain from reading newspaper, magazines, books, or iba pa while actually performing his duty. So, hindi tayo allow na habang nasa tour of duty tayo, ay nagbabasa tayo ng dyaryo or magazines. Pero ang uso kasi kayo guys is cellphone, di ba? So pag hindi talaga allow gumamit tayo ng cellphone, lalo na kung nag-YouTube tayo. Karamihan sa ngayon ay uso nga ng ML, naglaro ng ML habang nasa tour of duty, di ba? So hindi allow ang cellphone habang tayo ay naka-duty. So bantayan natin palagi ang ating ari-arian ng kliyente, okay? So hindi allow ang cellphone habang tayo ay naka-duty. Dapat nga itong cellphone ay sinusurrender talaga ito sa kliyente o sa opisina, di ba? Tapos kukunin na lang siya pag uwi sa trabaho. Di ba? So yun talaga yung ang tama talaga ng cellphone ay sinusurrender, di ba?
Okay, so iwasan magdala ng cellphone habang ay naka-duty. Bantayan palagi ang areas of responsibilities. Okay? Number 5. He shall not drink any intoxicating liquor immediately before and during his tour of duty. So, halimbawa, may birthday ni kumpare mo ngayong gabi. So, pumunta ka, uminom ka. Tapos kinabukasan, hangover ka, lasing pa. O ngayon, napansin ka ng kliyente o yung boss mo, wala na, tanggal ka sa trabaho kasi pumasok ka na lasing. So, hindi yan tama guys. Kasi ang sabi dito, na hindi tayo allow na iinom ng before, di ba? Before at kahit during tour of duty, so hindi tayo allow na iinom tayo na nakakalasing habang tayo ay naka-duty, di ba? So iwasan nating uminom. Isipin muna natin yung kinabukasan, di ba? So syempre, kung iniisip natin palagi ang kinabukasan, so kasama na din ang pamilya noon, di ba? Tuloy ang suporta sa pamilya, di ba? Isipin muna ang trabaho, di ba? Huwag iinom lalo na pag sa trabaho. Hindi allow na iinom, okay? Iwasan na uminom. Number 6. He shall know the location of alarm box near his post an alarm in case of fire and disorder. So halimbawa, hindi mo pa kabisado yung area, bago ka pa lang na sa area itong nilagay. So, ang unang mong gagawin, hanapin mo muna kung saan nakalagay ang alarm box, di ba? Kasi kapag halimbawa ay merong emergency, so alam mo na kung saan mo hanapin. Hindi mo na kailangan na hagilapin pa, hindi mo na kailangan tatawag ka pa sa commander kung saan nakalagay ang alarm box, okay? So, alamin mo na ang alarm box kung saan nakalagay. Yan ang importante, okay? Number 7. He shall know how to operate fire extinguisher at his post. So, ngayon guys, halimbawa again, first time mo pa sa post, hindi mo din pa kabisado. So, syempre, alamin mo din kung nasaan nakalagay ang fire extinguisher sa area mo. Hanapin mo muna para kapag may, katulad nito, merong emergency, alam mo na kung saan mo makukuha. At, ang pinakamahalaga, alam mo din kung paano gagamitin ang fire extinguisher, okay? Para maagapan agad ang problema sa area nyo kapag may emergency. Okay, napakahalaga yan guys. Number 8. He shall know the location of the telephone of the police precincts as well as the number of fire station in the locality. So, dapat alam din natin ang telephone number ng pulisya at ang fire station. Hindi lang alamin, kundi kabisaduhin natin yung mga number nila. Kasi kapag mayroong problema nga, ganon, mga emergency, so makatawag tayo agad sa kanila. Okay? Kabisaduhin ang mga number ng pulisya at saka yung fire station. Kabisaduhin natin. Napakahalaga. Lalo na kapag tayo ay single posting lang, di ba? So napakahalagang kabisaduhin guys para alam natin kung ano ang gagawin natin sa area para matulungan tayo agad. Okay? Number 9. He shall immediately notify the police in case of any sign of disorder, strike, riot, or any serious violation. Ayan. So kung halimbawa, single post ka, tapos may nagkagulo dun sa area mo. So, mo na siya, immediately notify the police in case of any disorder or di ba, kaguluhan. So tumawag ka na sa police para maagapan, matulungan ka sa area mo kung ano ang gagawin, di ba? Tumawag ka agad sa police. Okay. Number 10. He or his group of guards shall not participate or integrate any disorder, strike, riot, or any serious violation of the law. So, halimbawa, ikaw o yung mga kapwa mo mga gwardiya, nagbibiruan kayo hanggang sa matagal, nagkaasara na kayo, hanggang sa nagkasakitan na kayo, nagsuntukan na kayo dun sa area, hanggang sa nagkaroon na kayo ng pinsala dun sa area of responsibilities ng ari-arian ng kliyente. O, di ba? So, halimbawa, nabasag yung glass dahil sa kagagawan yung walang kwenta. Di ba? Gumagawa kayo ng kaguluhan dahil lang sa biruan, sa asaran. So, wag ganun guys. Lahat ng mga gwardiya ay nagtutulungan, nagkakampihan.
hindi kayo magkakalaban, magkakampihan kayo, magtutulungan kayo, di ba? Para napanatili ang kapayapaan at kaayusan at napanatili at or andun pa rin yung respeto sa isa't isa. Okay? Number 11. He shall assist the police in the preservation and maintenance of the peace and order and in the protection of life and properties. So, tayo yung katuwang ng mga pulis, di ba? Kaya isa ito sa nagkakaroon. Bakit nagkakaroon dito sa Pilipinas ng Private Security Agency Law, Republic Act 5487? Dahil nga, para matulungan natin yung mga pulis na masugpo or mahuli natin ang mga masasamang tao, di ba? Kaya tayong katuwang ng mga pulis. Okay? Number 12. He shall familiarize himself by heart the Private Security Agency Law Republic Act 5487 as amended and its implementing rules and regulations. So, ang ibig sabihin nito ay kinakailangang lubos nating naunawaan at sinasapuso ang mga probisyon ng batas ng Private Security Agency Law, Republic Act 5487. At ito ay nagpapahiwatig na dapat ay maging pamilyar ang mga regulasyon at patakaran ng RA 5487 at ito'y sundin ng may katapatan at integridad. Okay? Number 13. When issued firearms, he should not lend it to anybody. Kung tayo inisyuhan ng firearms, tayo lang mismo ang hawak, wala nang iba. Okay? Kasi napaka-delikado kapag iba ang hawak. Kasi hindi naman yan, alam mo naman na hindi ito laruan, di ba? Kaya kung ikaw ay pinapadala ng armas, ikaw lang mismo, wala nang makakahawak na iba kahit sino. Ikaw lang mismo. Okay? Tandaan. Number 14. He shall always be in proper uniform and shall always carry with him his basic requirements and equipment such as writing notebook, ballpen, nightstick, or baton, and radio. So habang tayo ay nasa tour of duty, so dapat naka-complete uniform tayo. Maayos yung uniforme natin. 'Di ba? So syempre andun din yung ID, 'di ba? Complete uniform nga eh. ID, andun yung lisensya natin. Importante kapag naka-tour of duty tayo ay andun pa rin yung radio at saka yung baton. So napakahalaga yun sa atin. Okay? Number 15. He shall endeavor at all times to merit and be worthy of the trust and confidence of the agency he represents and the clients he served. So, ibig sabihin nito guys, so dapat pakita natin sa kliyente na tayo ay dapat na pinagkakatiwalaan ng kliyente. Okay? So, para mangyari yon, alagaan natin mabuti ang kanilang ari-arian na walang problema. Nakafocus tayo para pagkatiwalaan tayo at lalo ng ating agency, 'di ba? Para magtagal tayo sa kliyente. Okay? Maganda ang ating pakikitungo sa kliyente at lalo na sa agency. Alagaan natin ang kliyente at lalo na ang ari-arian na parang walang problema. Okay? So, yun lang guys. So, sana po ay may natutunan kayo sa video na ito guys. Sana po ay paki-like na lang at paki-share at paki-follow na lang ating Facebook page para magkita-kita tayo ulit sa sunod nating uploads. Thank you guys!